Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mainit at mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. At ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating production team at engineering team sa pagsasahimpapawid po ng programang ito sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga social media platforms. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa isa na naman edisyon ng programang ito. Alright, at syempre, ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ayan, kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ayan, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At mapapanood nyo na po at masusubaybayan ninyo ang mga programa po, lalo na itong programang ito sa inyong Facebook page. Siyempre, napapakinggan din po kami sa ating Facebook live o sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay merong smartphone or iPhone, sa smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at doon sa inyo pong browser, i-type lamang eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox, and then PBS Receiver. Type nyo lang po dun sa search bar at pag nakita nyo na po yun, install nyo lang. At kapag na-install na, makikita nyo na po yung mga tile icon ng mga istasyon na nasa ilalim ng Presidential Broadcast Service. I-type nyo lang po, i-tap nyo lang. I-tap nyo lang doon sa Radyo Pilipinas World Service tile icon at mapapakinggan nyo na po ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, available din tayo sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yung mga previous na programs at yung mga existing and current programs. So, pwede nyo balik-balikan yung ating mga previous programs. Parang ano lang yan, parang podcast. Yan, di ba? Yan. So, yun po ang aming iba't ibang mga social media platforms na pwede po nyo subaybayan ang Radyo Pilipinas World Service. Yan. And syempre, kapoy po yung nangangamusta sa inyo sa ating mga overseas Filipino workers, Filipinos living and working abroad, and of course, ang ating mga kababayan na nandito sa loob ng Pilipinas. It's a day after the 2025 midterm elections. Ano po? So, kamusta po? Yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipinos living and working abroad, nakaboto ba kayo? Bumoto ba kayo? I hope you did. Sana po ay kinuha nyo na po itong matagal nyo nang inaasam-asam na pagkakataon na makaboto po kayo. The most convenient way sa pamamagitan na tinatawag na online voting. Ano ho? Nasa cellphone nyo na lang, pwede na kayong bumoto as long as you are registered sa ating mga embahada, and of course after registering, i-enroll nyo yan. Ano po? And sana po hindi nyo pinalagpas ang pagkakataon na makapili ng mga senador na iboboto. 12 senador po yan. Ano ho? And of course, yung pong iba pang mga posisyon na pwede po nyo iboto sa pamamagitan ng online voting. And po sa pamamagitan po yan ng Commission on Elections at ng iba't iba po nating mga embahada sa Pilipinas para po kayo ay magkaroon na ng pagkakataong bumoto. Hindi po katulad ng mga nakalipas na taon, no, na although may overseas voting, pero kinakailangan nyo pang physically pumunta sa embahada para i-cast nyo yung vote ninyo. Yung po yung naging hinaing po ng marami nating mga overseas Filipino workers, maging ng mga Filipinos living and working abroad, na wala silang time na pumunta, bumiyahe sa napakalayo, pumula sa kanilang pinagtatrabahuhan o tinitirhan, papunta dito sa mga iba't iba nating mga embahada kung saan sila nasasakop. Pati na rin po yung mga ating mga Filipino seafarers, no? Ganun na rin. So ngayon, ito po, at ginawa po lahat ng pamahalaan, ng gobyerno, ng Administrasyong Marcos Jr., na maibigay sa inyo itong tinatawag na online voting. Kaya kapag kayo registered at na-enroll na, kahit nasa bahay po kayo, kahit nasa trabaho kayo, pwede kayong bumoto sa pamamagitan ng online voting. Kayo man ay Filipino seafarer, nakasakay sa barko, hindi kayo dumadaong, nasa barko lang, basta't kayo registered
at enrolled, pwede rin kayong bumoto. And I hope bumoto po kayo. At kung di ako nagkakamali, mismo ang Pangulong Marcos Jr. po ang humimok sa ating mga overseas Filipino workers na bumoto para sa midterm 2025 elections. Mamaya makakasama po natin ang Commission on Elections para mahalaman naman natin ang naging turnout para sa ating overseas voting, lalo na dito sa tinatawag nating online voting, makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapat niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong Radyo Pilipinas World Service, ang ating online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At tulad po na nabanggit ko kanina, makakasama natin ang Commission on Elections. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating spokesperson ng COMELEC, walang iba kundi si Attorney John Rex Laudianco. Magandang araw po, Attorney Rex. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning po, Attorney Laudianco. Napatawag po kami para malaman namin kung ano ang naging assessment at turnout ng ating overseas voting, lalo na sa paggamit po ng online voting, Attorney Laudianco. Opo, hinihintay pa rin po natin ang final results sa transmission. Alam naman po natin, Sir Ray, na ang paglalabas po ng COMELEC ng voter turnout ay nakabase po sa official canvas. Kaya po ako hihingi ng kaunting oras sa inyo nang makanvas po namin ang mga pumasok na certificates of canvas po mula sa ating iba't ibang mga posts na nasa iba't ibang bansa. At dun po, tsaka po kami makapaglalabas. Sa ngayon po, nagsisimula na po ang canvassing ng National Board at yung mga unang pong pumasok ng mga certificates of canvas mula sa mga probinsya at syudad, ayun po ang uunahin po namin na i-canvas. Ang COMELEC nga po pala bilang National Board of Canvassers for Senators and Party List ay hindi nagka-canvas ng election returns. Baka po kasi isipin ng ating mamamayan na yung nilalabas namin sa aming election results website ang siya mismo i-canvas. Hindi po. Ayon po sa ating batas, yung mga iba't ibang certificates of canvas mula sa probinsya at sa mga syudad ang kinakanvas po ng COMELEC. Alright, so as of now, wala pa po tayong, did I hear it correctly, Attorney Laudianco, na wala pa tayong nare-receive ng mga returns from the overseas post? Meron na po tayong natanggap po. Kaya lang po, hindi pa po siya officially canvas. Kaya po ako humihingi ng pangunawa po na hintayin lang po natin na masimulan po ang canvassing. Tsaka po kami maglalabas paunti-unti ng ating mga voter turnout po dito sa mga nakanvas na lugar. Pero po, para po dito sa midterm election, ilan po ba ang inaasahan yung voter turnout for this midterm elections pagdating sa overseas voting? Opo, kami po ay nananalangin na sana umabot man lang tayo doon sa mga nakaraan na at least 60% na voter turnout. Ito po, isa pang kalahatan na po pala itong binabanggit ko, yung 60% po. Dahil normally dyan po naglalaro yung ating mga 55 to 60% po yung ating voter turnout pagka midterm elections. Ito po yung pangkalahatan na hindi lamang sa overseas po ito. Okay. Mga nasa ano po ba yan? 1.2 million voters registered?
Opo, ang ngayon po, ang ating overseas voters po ay nasa 1.2 million voters po. Ayun, okay. So okay, mabalik lang po ako dito sa local. So well, sa pangkalahatan po, how did the 2025 midterm elections went, Attorney Laudianco, given na meron din namang ilang mga insidente ng election-related violence, lalo na dito sa bahagi ng Mindanao? Tama po, nako, yan po ay hindi namin binabaliwala. Pero kami po ay natutuwa, una sa lahat po sa bilang ng ating mga mamamayan. Hindi lang po namin mailabas pa yung eksaktong voter turnout, pero suffice it to say po na maganda po ang voter turnout natin. In fact, yung pong inaasahan namin sa umaga, yung early voting, dahil lumampas po kami sa ina-expect po namin. Alright. So lumagpas. Anyway, gaano po kalaki ang percentage na increase ng voter turnout natin, Attorney Laudianco? Yun nga po ang aking pinapaliwanag po, no? Yung po kasing pagre-release ng COMELEC ng official voter turnout ay kada po pakatapos ng canvass. Kaya po ako humihiling ng paumanhin sa inyo na bagamat kami may estimation, hayaan nyo po na yung official na lang po ang i-release po namin. Pero maganda po ang ating voter turnout. Ayun, okay. Sige po. Well, hindi ko po nahuhumuna kayo masyadong aabalahin sapagkat alam ko nagka-canvas po ngayon po ang COMELEC. So, sa puntong ito siguro po, Attorney Laudianco, message na lamang po ninyo sa ating mga overseas Filipino workers and Filipinos living and working abroad na nag-participate para sa ating midterm elections. Una po ay maraming salamat sa inyong pakikisa sa demokrasya at sa mga proseso. Importante po at napakahalaga ng inyong boses sa halalan po. At iaasahan po ninyo, gaya ng naipangako ng COMELEC, kung ano ang naiboto ninyo, yun po ang binib. At po ito ay maaaring mai-audit, lahat ay maaaring mapatunayan. Huwag pong maniwala dun sa mga fake news na lumalabas. Ang importante po, ngayon, per presinto, nakikita po ninyo dun sa website na nilabas ng COMELEC ang bawat resulta po ng ating halalang ginawa. Muli po, maraming salamat. At doon po sa mga naging special electoral board sa iba't ibang mga embahada at konsulada, tanggapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng COMELEC po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang ating ang ating spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Attorney John Rex Laudianco. Ayan. So, maliwanag, medyo hindi pa masyadong pumapasok. May pumasok na pong mga election returns pero hindi pa nagsisimula yung sabihin natin canvassing para sa ating tinatawag na overseas voting. So, hindi pa masyado makapagbigay ang Commission on Elections ng figures tungkol po dito. At least they want kung maglalabas man ho sila ng figures, they want it to be the official number. Although ulitin ko, may mga pumasok na pong mga results mula sa iba't ibang mga embassies natin sa iba't ibang bahagi ng mundo para po dito sa overseas voting, pero syempre hindi pa nabibilang, hindi pa nasimulan mabilang dahil na sa ngayon naka-concentrate po ang Commission on Elections at ang COMELEC and Bank dahil nagsasagawa po sila ngayon sa mga oras nito na tinatawag na national canvassing kaya medyo naka-focus sila ngayon doon. Pero don't worry, sa mga susunod po na mga edisyon ng ating programang Global na Tayo, babalikan po natin ang COMELEC para malaman kung kamusta naman yung naging actual turnout ng voters overseas voting. Kasi po para po dito sa 2025 midterm elections, ang expected ng COMELEC na makuhang registered voters sa overseas Filipino voting o sa overseas voting ay nasa 1.2 million voters. 1.2 million voters At ang isa sa mga tinitignan na may pinakamaraming bilang ng mga registered voters para sa overseas voting ay itong United Arab Emirates o UAE. Sa Middle East po yan. Sinundan ang UAE kasi nakapagtala sila ng mahigit sa 189,800 voters o registered voters. Susundan po yan ng United States sa Estados Unidos na may 178,033 voters. Alright? And siyempre, itong 2025 midterm elections, ginamit na nga po yung tinatawag nating internet voting. 77 Philippine embassies and consulates sa buong mundo ang gumamit
ang gagamit ng internet voting. So 77 po yan na mga embahada natin sa Pilipinas at nung nasasakupan nilang jurisdiction. Ibig sabihin kung sino yung mga sakop nila doon, lalo na ating mga kababayang Pilipino. Pero meron po kasing ibang mga bansa, meron ibang mga embassies o konsulada na hindi pinayagan ng kanilang host country na magsagawa ng online voting. Meron po, isa na dyan ang China. Yan, hindi po sila pumayag na gumamit tayo ng online o internet voting. Ang naging sisti po dyan yung tinatawag na overseas mail voting. Ibig sabihin, personal pong pupunta yung ating kababayan sa embahada para i-cast yung kanyang vote as compared dun sa online voting. Ayan, sa China po. At meron pa, bukod sa China, meron pa pong ibang mga bansa. Alright? So, antayin na lang natin yung official na bilang ng Commission on Elections dito sa mga natatanggap nilang mga returns mula sa iba't ibang mga Philippine embassies natin and consulates all over the world kung saan bumoto ang ating mga overseas Filipino workers, including our Filipino seafarers. Pero matanong ko lang kayo, kayo ba'y nakaboto? Kayo ba'y bumoto? Sa dito nakalipas na midterm elections. Bumoto ba kayo? Meron akong isang kilala dyan, bumoto lang para makainom ng, yung milk tea. Kilala ko yun, pinakita niya pa yun. Pero hindi, patapos na siyang bumoto. Parang hinahabol niya kasi daw may freebie kapag meron siyang pinakita na proof na may indelible ink siya. Yan. Makakatikim siya ng tinatawag na milk tea ba yun? Milk tea. Pero hindi raw po suhol yun, sabi. Hindi raw suhol yun, okay? Anyway, so kayo po ba'y nakaboto na? Binoto ba nyo? Paano ba kayo bumoto? Ang tanong. Did you follow your heart and your conscience? Did you follow your mind, your logical thinking? Did you follow your conscience? Di ba? Did you follow your heart? O baka naman iba ang inyong sinundan? O baka naman hindi nyo nakita, baka naman nakatakip ang inyong mga mata. Hindi ko lang alam kung ano ang pinantakip sa inyong mga mata. Pero ibig ko sabihin, ito pong midterm elections is a part of our democracy. It's a part given to each and every Filipino, no matter what class in society he or she belongs to. Kung ikaw man ay nasa class A, kung man ay nasa class B, C, D, or E, kapag ikaw ay isang registered voter at isang Pilipino, you have the right to vote and your vote counts. Okay? Kaya mapapansin po ninyo dun sa mga kababayan nating sumusubaybay sa ating programa at sa iba pang mga channels ng iba't ibang mga himpilan, mapapansin po ninyo yung lumalabas na mga resulta dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa senatorial slate. Magtataka kayo, maraming nagtatanong sa akin ngayon, bakit ganito? Bakit yung ilan na hindi lumalabas sa survey, ng mga unang survey, biglang nasa Magic 12. Yung isa nga nasa number 2 pa. Yung nasa number 2 do sa mga early surveys nasa baba. It's either nasa 14 or 15. Okay? Ganon. Ilan yun? Pero, sasabihin ko nga that is the miracle of democracy. Ganon po talaga ang democracy. And besides, surveys does not really reflect yung sentiment at yung magiging desisyon ng taong bayan pagdating mismo sa araw ng eleksyon. Okay? Hindi ko naman sinasabing huwag tayong maniwala sa mga survey. Yung mga survey pwedeng gawing basihan ng sentimento ng taong bayan kung kailan ginawa yung survey. Halimbawa, ginawa yung survey May 5. Okay? Yun ang sentimiento ng taong bayan nung araw na yon, nung oras na yon. Iba naman yung magiging sentimiento at desisyon ng taong bayan mismong sa araw mismo ng eleksyon which was held on May 12. So, ganun po ang nangyari. Pero, one thing is for clear, nagsalita ang taong bayan, democracy work, nagsalita ang taong bayan,
So there were big surprises. Maraming mga surpresang nangyari. We were expecting people are expecting names na makasama doon na nawala. Di ba? People are expecting names from a political clan na nawala. Di ba? Pero magugulat ka, merong pangalan doon na hindi mo ina-expect na mapupunta doon sa mataas na posisyon o bilang. 'Di ba? Okay? So ganun po talaga eh. Ganun talaga ang eleksyon dito sa Pilipinas. That is like I said, that is democracy at work. That is the voice of the people being heard. Okay? Sana itong pong mga bagong mauupo kung sino man sila, hindi pa ho kasi tapos. While we speak, hindi pa ho tapos ang total counting ng ballots. Ano po? Although, meron pong ibang mga local government units, mga bayan, probinsya, na nakapag-declare na ng kanilang mga winners, nanalo ng pagka-mayor, vice-mayor, congressman, governor, ano po, tsaka mga city councilors. Sa local government po yon. At halos hindi nga lahat ng mga local governments ang nakakapag-declare pa. Meron lang pong mga ilan. Dahil patuloy pa rin yung pagbibilang at patuloy pa rin hinihintay yung ibang mga precinct na mag-submit ng kanilang voter turnout. Okay? Ganon din po sa Senado, sa senatorial race. Ang binabantayan dyan yung pang 11, 12, 13. Okay? Yung tatlong yon dahil a lot may change sa mga susunod na araw. Lalo na kung manipis lang yung lamang nung 12 sa pang 13. It could be yung 13 a day or two from now maging number 12. Yung number 12 bumaba sa 13 or the other way around. So hindi pa ho natin talaga masasabi na yung tatlong slot na yon, 11, 12, 13, yun na po ang final. So we still have to wait for the official and final count ng boto. Okay? Pero yun nasa high ranking na position, more or less yun na yun. Lalo na yun nasa top 5. Okay? Alright. Sige. So I hope ito mga bagong mga bagong mahahalal, maluluklok ng mga senador manindigan para sa kapakanan ng taong bayan, sa welfare and benefit of the Filipino people. Kaya ikaw man ay nasa loob ng bansa o ikaw man ay isang overseas Filipino worker, Filipino seafarer, sana po ay yung talagang kapakanan ng ating mga mamamayan sa loob at labas ng bansa ang kanilang ipaglalaban, ang kanilang itataguyod, lalo na itong ating kasarinlan, lalo na sa mga hinaharap po nating pagsubok ngayon dito sa West Philippine Sea. At of course, paglaban saan? Sa inflation. Pagpapaigin ng ating ekonomiya, paglaban sa inflation, pagpababa o paglaban sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pilipinas. And of course, seguridad ng bawat pamilyang Pilipino. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpapaalam na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating production side, of course, sa Master Control, si Susan Aison na nagulat, hindi siya naka-ready. Ayan. Okay. And of course sa ating Wirecast na Hero, and of course sa live streaming, si Leo, and of course sa ating production side, si Stephanie Vicente. Ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!